Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, matindi po ang pag-uusapan natin, siksik liglig at nag-uumapaw dahil sa wakas sumagot na po si Tito Sotto, si Bossing Vic Sotto tungkol doon sa sinasabing pinadalhan daw sila ng copy ng script nitong kampo ni Daryl Yap. So anong sagot nila? Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat, narito muna ang online viewers ng Itbulaga during Sugod Bahay mga kapatid. And tumaas po ito mga Kadabarkads during segment ng Give Me 5. So 113K po sa TVJ YouTube channel, and sa TV5 Philippines naman ay 23K. Ito po ay as of 1:15 PM. And para po sa kaalaman ng lahat, recorded po ang Itbulaga. So kanina napag-usapan natin, 'di ba, na after sabihin na binigay daw yung copy kay Bossing Vic Sotto, eto't meron na naman akong nabasa na binigay daw, pinadaan daw kay Tito Sotto yung copy po ng script na gagawing movie netong si Daryl Yap. Ngayon, nabasa po yan ni Tito Sotto kasi laman po ng lahat ng mainstream media ngayon. Nabasa po ni Tito Sen, umalma po ng todo si Tito Sotto at eto po ang sinabi niya. Sabi po ng Inquirer, Pepsi Paloma script handed by intermediary to Vic Sotto sibling who is a senator. Ngayon, nakita po ito ni Tito Sotto. Sabi po ni Tito Sen, not true. False. They gave a script to Vic Del Rosario, not Vic Sotto. Vic nor I never read their script. So ayan, malinaw na nagsisinungaling po etong kampo netong si Daryl Yap. 'Di ba? Tama naman po, 'di ba? Sabi ni Nanay Christopher Min, pinadala yung script kay Vic Del Rosario, hindi po kay Bossing Vic Sotto. At hindi rin po kay Tito Sen. So bingo. No, bingo yung kanilang kasinungalingan. Sabi ko naman po sa inyo And eto pa yung isang tweet nitong si Tito Sen. Sabi niya, you should find out first if what you are reporting is accurate or not. Nakakahiya, kumagat sa showbiz gimmick. Mainstream pa naman kayo. So pinagalitan po ni Tito Sotto itong Inquirer dahil bingo na naman. Tsaka napakalinaw po ng sinabi ni Bossing Vic Sotto nung nagsampa siya ng kaso, 'di ba? Hindi po kumonsulta si Daryl Yap sa kanya. Nalaman niya lang ito ay nung inilabas na po yung teaser, 'di ba? Na kung saan binanggit nga yung kanyang pangalan. Ngayon, pag-usapan naman natin itong balita po kaninang umaga na kung saan itong si Attorney Raymond Fortun, abogado po ng direktor na si Daryl Yap, ay naghain po sa Muntinlupa RTC Branch 205 ng motion for immediate consolidation at motion to cancel the January 15 hearing noong Biyernes naman. Hiling din nila sa korte na maglabas ng gag order. Isa raw sa rason ay para pigilan umano ang irresponsableng mga pahayag ng mga abogado daw ni Bossing Vic Sotto. Irresponsable daw po si Attorney Buko de la Cruz. Ngayon, narito po ang kabuuang balita tungkol dyan. Sabi dito, Daryl Yap, Council asked court to postpone January 15 hearing. So, dapat 'di ba ay may hearing po sila for January 15. Ngayon, pinapakansela po ito ng kampo ni Daryl Yap. Sabi dito, 4 days after Vic Sotto charged filmmaker Daryl Yap with cyber libel, the latter's counsel went to Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 to file an immediate motion to consolidate and motion to cancel the January 15 hearing. Yap's lawyer, Attorney Raymond Fortun, cited Supreme Court Circular 8-116 as their basis for the motion to consolidate. Section 21 of the circular states, when a criminal action is filed subsequent to the filing of a petition for the writ of habeas data, the latter shall be consolidated with the criminal action. Sotto's camp filed a writ of habeas data on January 7. The writ, according to the Supreme Court, is a remedy available to any person whose right to privacy in life, liberty, or security is violated or threatened by an unlawful act or omission
of a public official or employee or a private individual or entity engaged in the gathering, collecting, or storing of data or information regarding the person, family, home, and correspondence of the aggrieved party. Sabi po dito, malinaw po dito na kapag meron daw pong sinampa na criminal action pagkatapos daw na isampa ang petition for habeas data, ang husgado daw ay obligado na i-consolidate itong writ of habeas data petition doon po sa criminal action. Porton said Monday, ngayong umaga lamang ha. Sabi pa niya, di ko po alam kung ito ay alam ng mga abogado ni Mr. Soto. Sa pananaw ko, palagay ko, wrong move daw. Kasi kung binasa man nila yung administrative circular, hindi na dapat sila nagsampa daw ng criminal case. Ngayon ay maaring ngayong mapurnada daw yung kanilang writ of habeas data petition. With Branch 205 set to decide on the motion to consolidate, Porton said it follows that the January 15 hearing should be cancelled. Porton also clarified daw that the court did not order the removal of any material related to the movie. He said that based on the order released on January 9, Branch 205 only directed Yap to answer within 5 days and set a hearing on January 15. Sabi niya walang nakalagay sa order na ito na agad-agaran na pinipigilan na si Mr. Yap na make ng mga post doon sa kanyang Facebook. Walang nakalagay doon na pinapa-take down daw yung kanyang teaser or anumang materyales, pero kahit na ito ay pinaliwanag na ng media, pinagpipilitan pa rin ng abogado daw na meron na raw order. Ito raw ang kahulugan ng kanilang nakuha sa husgado. Sabi pa po ng lawyer ni Direk Daryl Yap, that is what we are really sad about because from the statement made by Mr. Soto's lawyers, para bang pinalalabas nila na nakapagdesisyon na yung husgado na parang meron na umanong takedown order, and again, that is very concerning for Mr. Yap. According to Fortune, the reason they asked the court for the immediate issuance of gag order last January 9 is to prevent alleged irresponsible statement daw from Soto's lawyer and to avoid disclosing details about the film that they affect public perception about it. Yap counsel will file his reply to the court order on Tuesday, January 14, so bukas. And eto po, pinagdidiinan po ng lawyer nitong si Daryl Yap na talagang binigay niya yung copy dito po sa mga Sotos. Kanina lang 'di ba? Talagang pinagdiinan po ni Tito Soto na hindi yan totoo. No, baka kay Vic Del Rosario daw binigay. Sabi dito, according to Fortune, Yap actually gave Soto's camp a copy of the script before filming last year. Hindi daw ito totoo, mga kadaver kadsa. He gave a copy of the script to one of the siblings of the petitioner na marin tinanggi po ni Tito Sen ngayong araw lang. And also mga kadaver kads, sumagot na rin po itong lawyer po nila Bossing Vic Soto na si Attorney Buko de la Cruz. Sabi po ni Attorney Enrique de la Cruz, Soto Counsel disputed Fortune's statement. Sabi po ni Attorney Buko, he is misinformed. That is not true, De La Cruz told ABS-CBN in a message. So, ayan si Tito Soto and itong si Attorney Buko de la Cruz, pinabulaanan po na nagbigay ng copy itong kampo ni Daryl Yap. So, isang malaking kahihiyan po ito na nagsisinungalin itong side po ni Daryl Yap dahil si Tito Sena po ang nagsabi na wala silang natatanggap maging si Bossing Vic Soto. So ano po ang masasabi ninyo dito mga kadaver kads? Please comment down below and maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.